Dahil dyan eh. O eto, dahil sa ano na yan, dahil sa issue na yan. O ngayon, magpapa-lifestyle check na yung mga... O ayan na, sana, abante, magsilbing aral sa ito. Huwag kang basta turo ng turo, baka ka manuno. O kita mo, di ba? Ang bilis-bilis sumagot ni Pulong Duterte sa'yo. Kasi nga, malinis ang konsensya niya. Eh, ikaw, tagal-tagal nang hinihingi yung paglalabas ninyo kung saan nyo ginastos yung pera nyo. Puros naman kayo. Si Magalong nga, sabi ni Magalong, eh, angas-angas mo daw. Di ka naman daw nagpapadala ng imbitasyon sa kanya. Puro ka daw hal-hal dyan, gigil na gigil ka sa kanya. Wala naman daw siyang natatanggap na imbitasyon mula sa'yo. Dyan sa hearing nyo. Ganon, sir. Ipinagutos. Ito, pakinggan natin. Pinag-uutos daw ni BBM yung lifestyle check. Tang ina niya, sabi ko nga sa inyo, walang magagawa to. Hindi ka ba naman? Sabi ko nga sa inyo, ano yung sinabi ni Baste? Wala yan, style bulok yan. Kabalbalan yan, imposibleng di niya alam yan. Sa under niya, DPWH, pa-imbestiga pa siyang kunyari. Kung talagang kung talagang seryoso siya sa kanyang mga investigasyon, dapat may ano na ngayon, meron nang dinidemanda, meron nang nirereklamo, meron nang mga tinanggal na mga lisensya ng mga kontraktor. Wala pa eh. Hanggang ngayon, walang nadidemanda, walang nakukulong, walang na-expose, walang na di-disqualify or na ka-cancel na na mga lisensya. Kung talagang totoo yan, meron na sana. Ang tagal na eh. Ilang araw na, ilang linggo na, ilang buwan na. Paikot-ikot lang to. Pinawis-pawisan na. Nilaw na nga yung ngipin. Puro tinga na. Kakaikot. Nababaliw na yata. Kakaikot dyan sa flood control project. Puro kangkong. O, kita mo. Ayan, kangkong. Hanggang ngayon, meron na bang dinimanda? Meron na natanggal? Yung DPWH secretary natanggal? O, di ba wala? O, meron na bang mga district engineer na sinibak? Sino-sino yung mga sinibak? Inilabas na ba? O, yung mga sinibak na sinapubliko ba? Yung kanilang mga mga pangalan? No, wala naman. Ipinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang lifestyle check sa lahat ng opisyal ng gobyerno. Sa gitna yan ng investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. PR stunt lang daw. Yan ang banat ni Acting Davao City Mayor Baste Duterte. PR stunt. Ang binabanatan niya dito, si Bongbong, ba't nagagalit si Abante? Sabagay, hindi naman siya galit. Pero, may hamon siya. Ganun ba? PR stunt? Bakit di niya tanongin yung di ba, yung mga ganung asta, parang defensive ka masyado. Di naman ikaw eh. Halimbawa, tinanong sa'yo nung media, Sir, sabi po ni Baste, media, lang daw to, charot lang daw yung mga ginagawang investigasyon ni BBM. Kanino sinabi? Kay BBM? Si BBM tanongin nyo. Ba't ako tinatanong nyo? Sa akin, karapatan naman ni Baste magsabi kung ano yung gusto niya sabihin. May kalayaan tayo sa pagpapahayag ng nararamdaman eh. Si BBM naman pala sinabihan, ba't sa akin mo tinatanong? Ako gaganunin ko yung media eh. Pero dahil nga, feeling niya, kailangan niyang depensahan si BBM. Kahit hindi naman siya sangkot, di naman siya pinangalanan, siya yung unang pumiyok. Ewan ko kung bakit. Investigasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga maanomalyang flood control projects. PR stunt yan. Kung serious talaga siya, then why not file a case? Buelta riyan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Nasaan po siya ngayon? Nasa the Netherlands. Wala po sa Davao City. Okay. Kung sinasabi niya po na ito'y PR stunt, manood na lamang po siya. Diba? Ultimo, yung ang pitbull ng Malacanang, walang masabi dun sa sinabi ni Baste dahil sukol sila eh. Dahil totoo naman, wala naman dinidemanda, walang tinatanggal, wala namang kinakansilang lisensya ng mga kontraktor. Hindi ba? Di PR stunt, tama. Bakit nagagalit ito si Abante? Di ba? Bakit hinahanapan mo sila ng problema? Wala naman talagang problema. Sigurado raw na may kakasuhan ang Pangulo sa mga Sigurado na may kakasuhan. Kailan nga? Tagal-tagal na eh. Isang buwan na eh. Isang linggo. Putang ina, summer na naman.
Magpapasko na. Oo, taglamig na, hindi na tag-ulan yan. Wala, hanggang sa mag-summer na naman, posta, ganyan kasi tayo, di ba? Oh, mga drug lord, sa 3 taon, may malaking drug lord na huli? Wala. Malaking drugs na bilang, ang dami. History sa dami ng droga, bumabaha. Nawala lang si Pangulong Duterte, bumaha ng droga eh. Bumaha ba ng drug lord? Hindi. Pero tandaan ninyo, noong panahon ni Pangulong Duterte, yung war on drugs, bumaha ng mga nahuling pusher. Punong-puno yung mga city jail, punong-puno yung mga presinto. Sa dami ng nahuling mga nagdidil ng drugs. Ngayon, maraming drugs pero walang nahuhuli. O, smuggler, may nahuli smuggler? Di ba may mga Senate inquiry, lumalabas pa yung pangalan ni Michael Ma. O, business partner daw ng asawa ni BBM. Napatawag sa Senado, hindi. May nahuli tayo, sabi sa SONA, bilang ng mga araw nyo mga smuggler, may nahuli smuggler? Wala. Nahuli yung mga yung mga warehouse, yung mga bodegero nahuli, pero may nahuling malaking smuggler? Wala. Hoarder, may nahuling hoarder ng bigas? Wala. O ngayon, dito sa flood control, may dinimanda na? Wala. Meron ng tinanggalan ng lisensya na contractor? Wala. Oo, anong hana naman? Para kang tanga. O ayan, mayroon na bang nakulong na mga taga DPWH? Meron isa. Naglagay doon sa congressman sa Batangas na medyo shady pa yan, ha? Hindi ba? Pero meron na bang galing sa inisyatibo mismo ng presidente sa mga pinaggagawa niya? Meron na ba siyang naipakulong, na demanda, na kansila? Wala. Haka nang eh. Tingnan mo, ikaw mismo mag-imbestiga. Total, mas magaling ka. Di ba? Sige, diretso. Patunayang sangkot, kaalyado man o hindi. Walang sisinuhin, walang malapit sa puso, walang kaalyado, kung sino man ang involved dito, sasampahan ng kaso. Wala pa nga eh. Tagal-tagal na sasampahan ng kaso eh. Nauna pa natanggal si General Torre kaysa kay Bunuan. Bilang patunay sa seryosong kampanya kontra katiwalian, ipinag-utos na ni Pangulong Bongbong Marcos ang lifestyle check. Naman taki mo, yun lang kaya mong gawin, ipa-lifestyle check. Akala ko naman, ipinag-utos na ni Bongbong Marcos na tugisin lahat ng mga kontraktor na may mga ghost project. Putang ina yan, lifestyle check. Okay, ni-lifestyle check mo ako. Ayun, katulad yan, di ba? Ang daming mga anak nila Saldico, pinsan, pamangkin yata yun. Yung nagtanggal na ng mga account nila sa yung mga pagpapakita nila ng lavish na nila, na lifestyle nila, yung mga influencer na mga social daw, pero putang ina, mga magnanakaw pa rin yung mga magulang. Halimbawa, ayan na, katulad yan, ni-lifestyle check mo, anong mangyayari? Kukulong mo ako dahil kumain ako ng 750,000 sa restaurant? Hindi ba? Sabi ko nga sa inyo, sino iniimbestiga ng BIR? Putang ina kami. Ako, kailangan ko pumunta sa BIR para magpasa nung listahan ng mga kailangan nila na dokumento. Di ko alam kung bakit. Ang utos yata ng mga tarantado dyan sa, alam nyo na. Pupunta kami doon, nagpapakita kami ng kung hindi kami nagdanakaw ng pondo. Hindi naman kami taga-gobyerno. Hindi ba? Pero itong mga anak ng mga kumakain ng mahal, mamahal ng mga sasakyan, nag-aaral sa mamahaling eskwelahan, tayo na, ba't hindi habulin ng BIR yan? Diba? Yan ang sinasabi ko eh. Ang ginigipit kami mga vlogger, hinahanapan ng paraan paano kami pagkakapiraan. Samantalang itong mga bilyonaryong mga anak naman ng mga dating hampas lupa lang. Kita ninyo, hinahabol ba ng BIR? Hindi naman. Lifestyle check. Kumain ako ng 1 milyong halaga ng steak. Pwede mo ba ako ipakulong nun? Wala naman sa konstitusyon na bawal yun. Hindi ba? Lifestyle check na to, charot lang din to. Kabalbalan to. Nakita mo, mayamang kami. Ano ngayon sa'yo? Yan ang lifestyle check. Putay na yan, ipa-freeze mo lahat ng mga assets ng mga yan kung talagang seryoso ka. Para lang masabi na may nagawa, lifestyle check. Ano magagawa nun? Sa lahat ng opisyal ng gobyerno, una na riyan ang Department of Public Works and Highways. Noon pa naman may ganyan eh.
Ay, saan ka makakita? Alam nyo naman yan. Sabi ko nga sa inyo, secretary lang ng DPWH sa 3 taon. May kita mo naman sa parkingan pa lang ng ninyo. Sa parkingan pa lang ng opisina ninyo, makikita nyo na kung sino yung mga magnanakaw dyan. Pag merong mga naka-Lexus dyan, merong mga naka-Land Cruiser dyan, magnanakaw yan. Yan, magkano lang sweldo nyo Magkano lang ang sweldo? Magkano nga sweldo ng presidente? 400,000 lang Di ba 400,000 lang ang sweldo ng presidente? Alam nga mas malaki pa sweldo nyo kaysa sa presidente. Mga gunggong kayo, putangin na, may nakita kayo naka-sports car dyan, 2-door, convertible. Magnanakaw yan sigurado. Putangin na nyo, yung lifestyle check nyo pa, mga ulul, style Sa nyo bulok. DPWH, nauna nang sinabi ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na wala siyang kinalaman sa mga anomalya sa flood control projects. Alam nga, umaming ka. Alam nga, umaming ka. Kung sangkot ka dyan, kaya ka nga nilagay dyan para magkapera kayo pare-pareho, ba't ka aamin? May kriminal bang umamin? Bukas naman sa lifestyle check ang ilan pang kalihim. We are open and we welcome the Dali-dali naman kasi, lifestyle check. Ayun na, anong gagawin? Mayroon na nga kayo mga salin-salin, di ba? Anong ginagawa ng mga politiko bago mag-eleksyon? Bumibili, yung mga pera nila sa bangko, nilalabas nila, ibinibili nila ng mga property. Para hindi sila liquid. Pagkatapos, anong gagawin nila? Ibibenta rin nila ulit yun para balik lang ulit yung pera nila sa bangko, ganun. Style yung bulok lifestyle check. Putang ina, alam nyo na yung style dyan. Alam nyo na yung style kung paano takasan yung lifestyle check. Yung salin nyo nga, dinadaya nyo lifestyle check pa kaya. Sino ang ahensya ng gobyerno magche-check? Tinanggal nyo yung PACC. Paano yan? yung lifestyle check. It's the right thing to do. Tama yun. For the entire government. I think it's very important. Alam mo ngayon, sa social media, wala ka nang pwede itago eh. So, lahat lang naman. Oo nga, katulad yan. Pamangkin ni Zaldico. Yung anak nung yan na lang, yung dalawang mag-asawa dyan sa Pasig. Hindi man taga-gobyerno, pero kumukuha yun ng project ng gobyerno. Kita nyo, ganun kayaman. Paano nangyari yun? Sinabi na rin niya, yumaman siya dahil sa DPWH. Ano mangyayari ngayon? Halimbawa, nakita nyo, ito si Vince Dizon. Napakabait niyan. Kaibigan natin yan eh. Si Vince Dizon, nakita nyo, ang yaman niya. Tapos, kasalanan ba maging mayaman? Kaya nyo ba ipakulong si Vince Dizon dahil yumaman siya? Yun lang. Yan, pwede na makita. Kasi saka lang naman yan magiging liable kapag dinimanda mo. Kapag may isinampa ka ng kaso sa kanya, saka mo, saka mo pwedeng i-sequester yung mga kagamitan yan. Pero kung voluntaryo, sige, lifestyle check mo ko. Tapos, ano mangyayari pagkatapos nun? Sa social media. Nakikipagtulungan din sa investigasyon si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Katunayan, ipinakita na niya kay Pangulong Marcos ang dokumento na patunay na may anomalya. Katulad dyan, yung tunnel na yun, kinoconnect nila kay Duterte yun. Sabi ko nga sa inyo, kung kaya nyo i-connect kay Duterte yan, kaya nyo i-connect kay Duterte yung war on drugs, bakit itong mga pagnanakaw ngayon, 2022 to 2025, hindi nyo ma-connect kay Bongbong? Kung connect the dots ang gusto nyong laro, puta, ang dami natin i-connect kay Bongbong. Dapat ngayon nakakulong na tong mokong na ito sa dami ng ninakaw na pera sa bayang Pilipinas. Sa infrastructure projects. Nagugulat nga siya na ganun pala. At talagang nagugulat siya eh. Gulat? Ganun talaga. Pag walang alam, nagugulat. Hindi yung walang alam dun sa anomalya. Kapag walang alam, hindi marunong maging presidente, magugulat ka talaga. Magugulat siya siguro na, putang ina, ang laki ng kinita nila, ba't hindi ako naambunan? Baka ganun. Baka ibang gulat naman yan, ha? Tatanong lang po, ha? Hindi yun statement. It's a question. Anong klaseng gulat? Ganito pala kataas yung presyo. Ganito pala kataas yung presyo? Bakit iba yung sinabi nila sa akin? Diba? Ganito pala kataas yung presyo? Bakit ganun lang yung nakarating sa akin? Ganun lang yung nakarating. Ibig sabihin, mas mababa yung presyo na nakarating sa kanya. Talaga, Pa pala ako. Sabi, mas matindi pa pala ito. Kita mo talaga yung galit niya, Sir Ted. Galit talaga siya at talagang very, very disappointed.
Ayon sa Malacanang, nakahanda si PBBM na makipagpulong kay Mayor Magalong, pati na rin kay Batangas Congressman Leandro Leviste na sinubukang suhulan ng isang DPWH district engineer. Makikipagpulong. Anong gagawin niyo sa pulong? Tingnan natin, baka may sunod pa. Nagbabalita mula Tangina, wala na. Makikipagpulong daw siya kay Magalong, makikipagpulong daw siya kay Libiste. Tapos, anong gagawin niyo pagtapos ng pulong? Apir-apir, ganon. Di ba? Makikipagpulong daw siya sa dalawang ito at magsasampa sila ng mga kaukulang kaso. Dapat ganon. Butas makikipagpulong. Tapos, anong pagpupulungan nyo? Baka naman mamaya magbato-batopik lang kayo, pitik bulag lang kayo para lang masabi may ginawa kayo, nagpulong-pulong kayo. Anong magiging dapat resulta ng pagpupulong ninyo? Inang buhay to. Ewan ko ba, ba't nagpapaloko pa tayo sa mga ganitong mga balita? Animal naman talaga naman na yan. Pero ito yung sinasabi ni Baste na talaga yan, na moro-moro lang yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan,